Nananawagan na si Senadora Amy Marcos sa bagong Department of Agriculture Secretary na si Francisco Chu Laurel Jr. na habulin ang mga smuggler sa Pilipinas na siya nagdudulot ng pagtaas sa presyo ng mapangunahing bilihin. Ayon sa Senadora, kailangan na ng pamahalaan na mag-file na kaagad ng mga kaso laban sa mga nagpapasok na iligal na produkto sa sektor ng agrikultura. Ipinagtataka rin niya na tila legal importers din ang mga smuggler kung saan sila pa ang nagdedeklara ng kakulangan sa mga pangunahing produkto. Yung number one talaga, hulihin yung mga smuggler. Pigilan na yung mga photo op at saka yung pagre-raid ng mga legal. Pwede ba magkaso na tayo at talagang hulihin yung smuggler ng puspusan? Kasi nakakalito na yung legal na importer, siya na rin yung smuggler, siya pa rin yung gag-i-inspection at nagdedeklara na may shortage. Inanunsyo ng DA sa pamagitan ni Senadora Villa sa budget deliberations noong nakaraang buwan na mayroon ng isang large-scale smuggler ng sibuyas ang naaresto ng mga otoridad. Sa kanyang pagharap sa Commission on Appointments, inihayag ni Secretary Laurel na biniberika pa at tinitingnan nila ang mga pangalan ng mga sangkot sa agricultural smuggling na binanggit sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasahan aniyang masisimula ng kagawaran ang paghabol sa mga agri-smuggler pagpasok ng susunod na taon. I have a new intelligence unit for verifying everything. So maybe by first quarter next year we'll be moving already. Transparency is key, and basically everybody has to observe the rules, especially that I am here now as a public servant. Ang bilin-bilin ng tatay ko, hindi kami pwede mapahiya. So hindi, yung mukha namin ay pinaka-importante. Sa kanyang pag-upo sa pwesto, naniniwala si Secretary Laurel na digitalization at mahigpit na shipment inspection ang solusyon para masugpo ang korupsyon sa agriculture sector ng bansa. Umaasa naman ang mga mambabatas na sa ilalim pamumuno ng bagong kalihim, may masasampol ng big-time smuggler sa bansa. Samantala, binigyan diin ni Senator Marcos na kapatid ni PBBM ang kahalagahan ng pagtulong sa mga lokal na magsasaka upang maging mas competitive. Kailangan umano na talaga mag-invest ng pamahalaan sa infrastruktura sa agrikultura, lalo na't karamihan aniya sa mga ito tulad sa ating mga irigasyon at dam ay luma na. Partikular na ang Angat Dam, Magat Dam at Pantabangan Dam. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Marcos na dapat taasan ng gobyerno ang lokal na produksyon upang hindi tayo umaasa sa mga inaangkat. Iniulat naman kahapon ng kagawaran ang inilunsad na kauna-unahang agricultural machinery design and prototyping center sa bansa na layo na magbigay ng abot-kaya at lokal na gawang kagamitan para sa ating mga magsasaka. May lawak na ang nasabing pasilidad na may lawak na 2,000 square meter na matatagpuan sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec sa Muñoz, Nueva Ecija. Naniniwala si Secretary Laurel na ang naturang state-of-the-art na pasilidad na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay maaaring magbago sa pananaw sa produksyon ng kagamitang pang-agrikultura at sa mataas na antas ng engineering design at simulation software. Sinabi ni Chu Laurel na ang modernong pasilidad ay magsilbing puok para sa mga local manufacturer, agricultural engineers at mga mananaliksik mula sa mga institusyon tulad ng state colleges at universities upang maisalin ang kanilang malikhaing ideya sa napakahalagang makinarya, teknolohiya at kagamitan para sa agrikultura. Ang Korea Institute for Development Strategy at ang Korea Agricultural Machinery Industry Cooperative ay nagbigay suporta rin sa proyektong ito. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.